ating national headquarters. Alam mo ninyo, the campaign team decided na maging simple at payak ang ating pagbubukas ng ating national headquarters in keeping with the time. Alam kong maraming naghihirap at alam ko na ramdam ninyo yung kahirapang darama nating lahat. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Patuloy ang paglaganap ng higit na talamak na korupsyon. Alam din ninyo na ang mainit na usapin ngayon ay ang unconstitutional, immoral, illegal at invalid 2025 budget na pilit pinagtatakpan ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pending impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mahalaga na naiintindihan natin ang nangyayari sapagkat pera ninyo yung taunang budget na kanilang inalapastangan. Pera ninyo yan. At mahalaga na malaman Wala ninyo, po yan guys, kahit uulan. impeachment complaint na hinay nila laban kay Vice President Inday Sara Duterte, bukod sa unconstitutional, ito ay kulang sa tinatawag nating verification. Hindi ito base sa kanilang personal knowledge. At nakikita natin na ito'y bahagi ng pagpapatuloy na political persecution na dinaranas ng maraming kritiko ng gobyerno. Wala na eh. Kaya Blessing yan, blessing! Darating na araw, tayo po ay iikot pa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at sana yung ating mga kababayan, pati sa ibang bansa, yung ating mga OFWs, yung ating mga Filipino migrants na nakalive po ngayon. Alam naman ninyo na tayo ay kandidatong independent at ang sabi ko nga, ang aking katapatan ay nasa Republika ng Pilipinas at ang nais kong kapartido at kaalyado at kasama ay kayo, sambayan ng Pilipino. Kaya minamarapat natin na gawin ang pagsisinayang ito upang lang sa ganon makasama natin yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas sapagkat ngayon ay naka-live tayo sa iba't ibang panig na meron din ganitong ginagawang pagkikilos. At ganon din yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga overseas Filipino workers, yung ating mga migrants. At mahalaga na nalalaman ninyo kung ano ang nakataya ngayong midterm election. Mahalaga for us, all of us to know what is at stake for every Filipino this midterm election. This midterm is a referendum kung saan ayon ba kayo sa patuloy na paglaganap ng korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong eleksyong itong darating is a referendum kung saan ayon kayo sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Itong eleksyong ito ay referendum kung sang-ayon kayo na patuloy pang nakawin ang pondo nating mga Pilipino. Tatandaan ninyo, 60 billion pesos kinuha mula sa PhilHealth. Pera niyo. Tatandaan ninyo, 25 billion pesos kinuha mula sa DBP. 50 billion pesos kinuha mula sa Land Bank of the Philippines. 117 billion pesos kinuha mula sa PDIC. At ang layunin ay hindi para bumuti ang buhay ninyo. Ang layunin ay para pondohan ang kanilang kapritsyo, pondohan ang kapritsyo ng mga mambabatas at pondohan yung tinatawag na pork barrel ng mga tiwaling mambabatas. Ito ang nakataya ngayong midterm election. Kinakailangan alam ninyo, kinakailangan pinag-uusapan natin at kagaya ng sinasabi ko, maraming salamat sa napakaraming miyembro ng tinatawag natin new media, yung mga social media vloggers, at kayo ang nag-ahatid nitong simulcast na ginagawa nating pagkilos, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kapiling natin muli ang mga OFWs, kundi dahil sa kanila palaging tinatawag na bagong bayani. Bagong bayani sapagkat sila ay nagpapasok ng inward remittance. For this year alone, I think, for last year, 2024, nakapagpasok yata yung ating mga kababayang OFW ng $37 billion. Malaking tulong
para sa ating ekonomiya. Kaya ang sinisigaw nila sa gobyernong ito, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, pangalagaan nyo naman yung hard-earned money na pinadadala namin sa aming pamilya dyan sa Pilipinas. Huwag naman ninyong kurakutin, huwag naman ninyong lustayin, huwag naman mauwi sa korupsyon. Yan ang sinisigaw ng ating mga kababayan. Kaya kapiling din nila sila, kapiling din natin sila ngayong hapon dyan sa iba't ibang panig ng mundo. At tayo naman dito sa Pilipinas, katulad ng aking sinabi, tayo po ay live sa buong bansa. Maraming ginagawang pagkilos sa Mindanao, sa Visayas, at iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaisa po natin sila. Alam naman ninyo na tayo ay independent candidate. Tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon kasama ang hakbang ng maisog. Wala man tayong partido, kasama ko kayo. Wala man tayong partido, nagaganap ang ating ginagawang pagkilos nationwide dahil na rin sa bagong teknolohiya na tinatawag nating online campaigning. Maraming salamat at nandyan yung mga kababayan natin, nanonood sila. Maraming salamat sa pakikisa. At sa pagdating nga ho ng araw, ito yung unang araw ng ating 90-day campaign period, tayo po'y patuloy na iikot sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dangan-tangan natin ang mensahe na tama na ang korupsyon. Bilang tunay at maisog na oposisyon, bilang senador ninyo, pangungunahan ko sa Senado ang pag-amyenda sa tinatawag nating plunder law. Ibababa natin ang threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na natin yan, bilang senador ninyo, ipapanukala ko ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng mga kasuhan ng plunder o pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Patayin ang Ito mga magnanakaw. yung mga pangunahin nating gagawin at sana ay Death samahan penalty ninyo nga, ako magnanakaw. dahil ngayong 2025, posible ang pagbabago pag kayo ay naghatid ng bago sa Senado. Yes! At muli ho, Rodriguez! nais kong kunin ang pagkakataong ito, pasalamatan kayong lahat at sana samahan ninyo ko, magkaisa tayo at huwag po tayong magpapalinlang. Ang tunay na issue ay ang illegal, unconstitutional, immoral at invalid at criminal na 2025 budget. Yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay isang malaking diversyon. Diversion lamang ito para malayo ang issue dito kung saan nasukol natin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Saan kayo makakakita nagpapasa ng tao ng budget punong-puno ng blanco? Sila lamang ang napakahenyo na nakakapagpuno ng patlang at nauuwi sa 6.325 trillion pesos total budget. 28 items blanco. Ang bata ho, pag tinanong mo 1 plus 1, sasagutin ka automatic 2. Pag tinanong mong 2 plus 2, sasagutin ka automatic 4. Pero napakahirap sagutin yung 3 plus blank. Paano ka nauwi sa 6.325 trillion pesos budget? Ganyan kahenyo ang mga tiwali at korap na mambabatas. Huwag tayong pumayag. Yes! Yung impeachment naman kay Vice President Inday Sara Duterte, patuloy ang political persecution. Kung ano-ano ang ginagawa nila at hindi makontento para malayo ang usapin. Dito sa corrupt, immoral, unconstitutional, criminal 2025 budget, nagsampa sila ng isang impeachment complaint na hindi man lang nila binasa. Pinagmamalaki nila 215 complainants ang pumirma sa loob ng 7 oras. You have to do the math. Kung babasahin ang complaint na yan, kada kongresista bibigay ng 10 minuto, sa 1 oras, 6 lang ang makakapirma. Kung binasa mo at yung sinasabi na nalalaman mo ang aligasyon based on your personal knowledge or authentic document, at least 10 minutes. 6 lang ang makakapirma. At sa loob ng 7 oras,
Walang break, walang CR break, walang lunch break, walang kung anong break. 42 lamang ang makakapirma. Kung tig sa 10 minuto sila. Bakit nakapirma ang 250? Saan galing yung 250? Pagbigyan na natin sila, baka mabilis silang magpasa at talagang matatalino sila. Tigli 5 minuto. Kung tigli 5 minuto ang makakapirma sa loob ng 1 oras ay 12. At pag yan ay sinuma mo sa 7 oras, walang break. Ang makakapirma lamang ay 84. Paano nakapirma ang 215 congressmen sa loob ng 7 oras? Ito'y isang malaking pambubudol na naman na ginagawa sa atin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At ang higit na masaklap, hindi lang pera ng sambayan ng Pilipino ang kanilang ninanakaw, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay kanila na rin ninanakaw sa atin ng harap-harapan. Ninanakaw ito ng 215 na elitistang mambabatas. 215. At ang ninanakawan ay ang 32 milyong Pilipinong malaya, payapa, lawfully, legally, democratically, and constitutionally na nagbigay ng kanilang boto para kay Inday Sara upang ating maging pangalawang Pangulo. Huwag tayong pumayag, protektahan natin ang 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte. Protektahan natin ang sagradong mandato nating mga Pilipino. Ito po ang aking mensahe sa inyo, sa mga Pilipino, sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga kasama natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at kayo rin dito sa ating pagsisinaya ng ating national headquarters. At bilang pagtatapos, alam naman ninyo na tayo ay kandidatong independent. Ako'y nakikiusap na sana ay tulungan din ninyo akong mangampanya sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, kaibigan, kaskwela, katrabaho, kapitbahay, kaprobinsya, at sa mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Muli ho, ako ang inyong kasama, Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at maraming sa ating lahat. Mabuhay! Mabuhay! Rodriguez! 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 Ang pagdi ng bawat naaati, hangad ang maayos na lipunan, maglilingkod ng buong katapatan.